Usually, bago ako nag-uumpisa ng ganitong klaseng talk, I usually start with a prayer sa ating mahal na ina. So if you could all stand for a short prayer. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit, Amen. Dear Mama Mary, we ask you in a special way to cover this entire auditorium and all those who are present at this moment and their families with your mantle of love and protection. Drive away from this place and our families all unclean spirits and diabolical forces that try to block the graces of God in our lives. Be with us and intercede for us during this session, that all that we may learn may glorify the Lord and allow us to be true defenders of the faith that the Lord Jesus Christ has given us as a gift. We ask all of this in the name of Jesus Christ the Lord. Amen. In the name of the Father, Son, Holy Spirit. Amen. So, thank you, Ilaw, no? Ilaw. Medyo nawala ako, no? Coming here na iba yung, okay. Now, the priesthood and yung mga masasamang spirito they are very connected. And bakit? First and foremost, alam natin that Jesus Christ came to this world, sabi nga, in order to destroy yung kaharian ni Satanas, to destroy the works of Satan, sabi nga ni St. John. And we have to understand that, alam natin, palaging inuulit-ulit ni San Pablo, that we are in a spiritual war. So kung nasa spiritual na labanan tayo, that means there is an enemy who is attacking us. Naalala ko yung sinabi ni Father Winston sa mga pare na who were starting to learn about this spiritual warfare. Sabi ni Father Winston, isang exorcist rin ng Manila who I recruited, sabi niya, you know, kapag a baby is born into this world, nandun yung pare to baptize. Pag medyo lumaki na yung bata, nandun yung pare para pumpilan yung bata. The priest is there kapag ang batang ito ay lumaki na at nagkasala and he wants to return to the Lord. The priest is there as a good shepherd, forgiving the sins in the name of Jesus Christ. Pag yung tao ay pipili ng bokasyon, nandun yung pare. Especially, for example, the vocations of marriage or the priesthood. The priest is always there, gumagabay, pumapatnubay. But many times, kapag ang isang Katoliko ay inatake ng demonyo, doon na nawawala yung pare. Natatakot na yung pare. Usually, pag tinakbo ang isang inaatake ng demonyo sa paroke ng isang parish priest, madalas, they would say, dalhin nyo na lang yan sa psychiatrist o doon na lang. Minsan may nagsabi nga sa aking isang pare, he didn't know what to say, that sabi niya, dalhin nyo na lang sa albularyo. So imagine nyo, no? Sa albularyo, that is like you're saying that an occult practitioner is more powerful than Jesus Christ. And yan yung nakakalungkot. No? Although right now, when I started the ministry 16 years ago, I was given the faculty by the time of Cardinal Sin. Ako lang ang nag-iisang exorcist sa buong Pilipinas. But right now, we have more than 100 exorcists now. Yung mga obispo ngayon ay nagtatalaga. They are now giving faculties to many priests to train them how to combat evil spirits. Kaya nga alam natin that Jesus Christ, as I mentioned a while ago, siya ay dumating dito sa ating mundo to destroy the works of Satan. Kaya nga, anong unang ginawa niya nung after he was baptized by St. John, siya ay pumunta sa disyerto at he allowed himself to combat Satan in the desert. To show that itong mangyayari sa ating buhay. Once we are baptized, we enter into a war against Satan, who is around us. Satan is around with his followers. Alam natin na sila'y tinapon dito sa mundo nung sila'y nagkasala. At si Adan at si Eva, alam natin nung sila'y nagkasala,
we were thrown to this earth. This place is a place of penalty. This earth. Tinapon sila from the Garden of Eden to this earth. Kaya nga't galit na galit ang demonyo, and he is very jealous and envious of us because siya, alam niya, pagdating ng panahon, siya itatapon sa impyerno. Pero tayo dito sa lupa, sa mundong ito, because of the coming of Christ, we can still we enter heaven. At alam ng demonyo siya, hindi na makakapasok sa langit. Ngunit tayo, dahil kay Jesus, because of His Paschal mystery, we have the capacity to still enter into heaven, even though nagkasala si Adan at si Eva. That's why Jesus was tempted by the devil. At hindi lamang yan, anong unang ginawa niyang ministry nung siya ay umalis sa disyerto? His first ministry was an exorcism to show the people that now, ang Diyos mismo ay naglalakad ngayon sa lupa. Because dati ang mga Hudyo, kapag sila ay nagpapalayas ng mga demonyo, it would always be in the form of a ritual to Yahweh. They will do prayers day and night to Yahweh. And it will take some time bago mapaalis ang demonyo. Ngunit, nung minasdan ng mga Hudyo si Jesus, ibang-iba ang kanyang dating. He would not call upon Yahweh. Wala siyang gagawang mga prayers. He would just say, get out of the man. Isang salita lamang, alis. Umalis ka dyan. Tanggal ka agad yung mga masasamang spirito. So, nagulat sila. Who can command evil spirits? Dahil ang tao ay mas mahina kaysa sa mga anghel, mga fallen angels. Who can command spirits without calling upon Yahweh? Unless He is God. That's why Jesus, His first ministry was to expel spirits, to show that while we are living on this earth, we have to be very careful and make sure that we expel Satan at kanyang mga kampon sa ating paligid. And alam natin that so many people, libo-libo ang lumalapit sa Kanya para magpalayas ng kanilang mga demonyo, ng mga demonyo na sumasapi sa kanila. And we see that in almost every other page of the gospel, He is exorcising. Kaya nakakagulat, yung kanyang pag-exercise ay kasing dami ng kanyang pagpapagaling ng mga may sakit. And that is something that is very surprising. Bakit napakaraming mga possessed nung panahon ni Jesus? Okay? Because of sin. Ngayon, imagine ninyo ang ating buhay ngayon. Ang ating lipunan. Where there is so much, napakaraming kasamaan at karahasan. There is so much evil, so much sin, so much violence. I'm sure kapag naglalakad si Jesus ngayon sa ating lipunan, many people will suddenly get possessed. And the spirits will speak out and tell him, what have you to do with us? Jesus of Nazareth. I'm sure marami dyan magre-react sa presensya ng ating Panginoon. I remember yesterday, I was exercising we were exercising isang babae. Until now, masakit pa rin katawan ko. No? May makalmot pa ako dito, nasipa ako, etc. No? And we were 3 exorcists, at 2 pari kaming exorcist and one another priest and 2 laiko. And this person was deep into the occult. Palagi siya pumunta. Kapag may pangangailangan siya, hindi siya pupunta sa simbahan, kundi sa mga espiritista, magtatawas, albularyo. So maraming kumapit na mga spirito sa kanya. At marami siyang pampaswerte. There was a time na medyo yumaman siya, kaya niniwala na siya dito sa mga ginagamit yung mga ritual para yumaman. But later on, because the devil only gives you something temporarily, and then he will give you bad luck,
Okay? Then titirahin ka, especially sa iyong kaluluwa. The person experienced so many parang malas sa kanyang buhay. Napakarami mga sakit. Mabuti nakinig siya, okay, sa isang talk about spiritual warfare. And then nalaman niya na ang kanyang ginagawa ay mali. And because of that, she came to the office. And when we prayed over her the other day, napakalakas niya. And nagulat siya kasi she was possessed. First time na, hindi niya makontrol yung kanyang katawan. Nagwala siya. She was able to kick us, scratch us. No? Kahit nakapikit siya. No? Napakagaling. No? Kahit nakapikit, alam niya saan yung mapaan namin, saan yung matuhod namin. And imagine mo, this was a person na kala niya, okay lang siya. Normal na person, walking possessed ang tawag dyan. So imagine, there are many people na maraming spirit na nakakapit sa kanila that they don't realize na kapag may nag-exercise sa kanila, magre-react mga spirito doon sa kanila and they would show signs of possession. Now, we see Jesus again and again exercising. As I mentioned, kapag siya'y buhay ngayon, I'm sure hindi lang libo-libo, baka hundreds of thousands ang kanyang gagawing exorcisms. So the priest first is, of course, alam natin, he is a good shepherd. But he is there not simply to guide the flock, gabayan ang mga tupa, but he is also there to defend the flock against the wolves. Kaya nga paulit-ulit, no, sinasabi sa ating Biblia that there are wolves that the flock have to be defended from. Kaya nga sabi ni Pope Francis sa unang, I think it was yung kanyang unang homily, sabi niya, the devil is here even in the 21st century. We must learn from the gospel how to fight against Satan. So dapat matuto tayong paano makipaglaban kay Satanas. Problema, during my time in the seminary, we were not taught how to fight the devil. Paano tayo makipag-spiritual warfare against the devil? Wala kaming, ngayon lamang ang Roma, in the Vatican, they are now teaching spiritual warfare. Pero yung panahon namin, wala yan. That's why I had to learn the hard way through experience. Marami kong mga naging masamang karanasan nung ako'y nag-umpisa dahil walang nagturo sa akin. Walang nagturo sa akin. Until a number of years later, nagbukas na ang course sa Roma to train exorcists. So, you have to understand, the shepherd has his staff, di ba? At alam natin yung tungkod ng pastol ay, there is a hook. Okay? May hook yan. Para saan yung hook sa kanyang staff is in order kapag there is a sheep that is going astray, the shepherd, the good shepherd hooks the sheep para hindi mawala. Okay? Mataas yung staff ng isang pastol para makita ng mga tupa kung saan patungo at saan yung pastol para hindi sila mawala. But the staff is also used as a weapon against the wolves. Okay? And this is something that each person or each Christian, especially pare, mga religious, the lay, should know how to use our weapons to defend against the devil. Especially kapag siya ay umaatake sa ating mga parokya, sa ating mga komunidad, sa ating pamilya, sa ating tahanan. Because the number one enemy of our sanctification and our salvation ay hindi yung mundo at hindi yung ating laman. The number one enemy, sabi ni San Juan de la Cruz, ay ang demonyo. Because he knows how to tempt us using the world and our flesh. He knows how to excite our flesh, yung ating laman, para tuksain tayo. Alam niya paano gamitin yung mundo to persecute Christians. Sabi ni Saint Boniface, let us not be neither silent onlookers nor paid servants who run away from the wolf. Okay? And sabi nga ni sa
The Gospel of St. Matthew, the kingdom of heaven is at hand. Cure the sick, raise the dead, cleanse the lepers, cast out devils. Okay? Kaya nga, minsan hindi kayo nagtataka na, we are a Catholic nation, tayo ay Katoliko, 80% ng ating lipunan ay Katoliko. But as a Catholic nation, hindi tayo nagiging banal. We are one of the worst in morality in Asia. Yung mga pagano, sila pa ay mas banal pa sa atin. Mukhang mas banal pa sila sa atin. And we are miserable. Saan ang mga blessings ng Panginoon? Saan ang mga biyaya ng Panginoon? If we are a Catholic country, where are the blessings of the Lord? And why are we very immoral? Of course, the answer there is, it's not simply because masama ang Pilipino. It's because the devil is very much alive and active in our country. Sabi nga ng mga santo, devil, his number one target ay hindi mga pagano, hindi yung mga atheist. Sa kanya na yan eh. Madali na niyang kuhanin yan. Hindi yung mga taong hindi niniwala sa Diyos. His number one target are always the Christians. Especially the Catholics, the Catholic Church. Kaya nga sabi ni St. John Paul II, the devil is still alive and active in the world. Minsan, hindi ba niyo napapansin yung mga masasamang tao parang walang problema? Ano sabi ng mga santo? Because sabi ng isang demonyo, I forgot already kung santo yon o isang exorcist, bakit ko guguluhin ang buhay ng makasalanan tao na yan? Sa akin na yan eh. I have eternity to torture him sa impyerno. I have eternity to torture that person, that soul in hell. Bakit ko guguluhin ang kanyang buhay ngayon? Ibibigay ko lahat ng gusto niya, ng kanyang laman. I will give him all the pleasures, basta lang huwag niyang isipin ang kanyang kaluluwa. I will make him forget that he has a soul. I will make him focus on money, on ambition, on power, kayamanan. Basta lamang wag niyang tutukan at tignan ang kalagayan ng kanyang kaluluwa. That's why the devil does not attack usually evil people. Because baka gumising sila at magbagong buhay sila. He leaves them alone kasi sa kanya na yan. He will attack yung mga tao na gusto maging banal. Yan yung mga number one attacks. Focus ng atake niya. Kaya nga tignan nyo si Padre Pio, talagang binubugbog siya ng demonyo because he was a living saint. He was being manhandled. Physically siya, binubugbog ng demonyo. The Lord allowed that, of course, because Padre Pio was a victim soul. Inalay niya ang kanyang buhay. Yung kanyang pagdurusa para sa kaligtasan ng kanyang mga kapatid sa pananampalataya. Okay? He shared in the cross of the Lord. Okay? And therefore, we have to be very careful. Okay? Sabi nga ni Mother Teresa of Calcutta, kapag hindi ka na tinutukso, sabi niya, if the devil is not touching you, you are not being tempted, then you're already in the hands of the devil. Kasi kapag ikaw ay talagang Katoliko, you will be struggling, ikaw ay magpupunyagi para maging banal. Napakahirap maging banal ngayon. Kaya nga palagi sinasabi ni Jesus, the narrow road is the road of the Christian, hindi yung the wide road. Hindi madaling maging Katoliko, especially ngayon. You have really to be heroic ngayon. Imposible na you are just Sunday Mass ka lang, etc. Iba na yung ating lipunan ngayon. I will give you some signs, iba't ibang tanda para malaman niyo kung kayo ay napasukan na ng mga masasamang spirito sa inyong tahanan o komunidad. This is from my experience, for example. If, for example, sa inyong pamilya, you find that there are generations of yung mga ninuno ninyo, mga kamag-anak ninyo, there are generations of sin. Paulit-ulit yung kasalanan sa lahat ng mga henerasyon, ganyang pare-pareho yung kasalanan, infidelity, addiction. That means your family has been infiltrated by an evil spirit of addiction or infidelity.
Dahil siguro sa mga ninuno ninyo na hindi naging tapat sa mga utos ng ating Panginoon about fidelity, or maybe because they were giving in to all the temptations of the flesh. Or kapag parang malas ang isang pamilya, parang sobrang malas, you are under attack. There is no such thing as malas. There is no such thing as good luck or bad luck. Okay? Everything is under divine providence. Kaya kapag parang malas ang buhay ninyo, that means you are already under attack. May area o bahagi ng buhay mo na baka nabuksan mo, hindi mo alam, at doon dahil doon, nakapasok ang demonyo. For example, Father, bakit yung bahay namin, ang daming nakikita dyan, mga white lady, mga duwende, ang daming nagkakasakit sa amin, ang daming we hear things, we hear noises na wala namang tao, wala namang dahilan kung bakit may ganyang mga ingay at boses. Then pagpunta, for example, pupunta ako sa bahay nila, nandun yung altar nila, okay, there is the Sacred Heart of Jesus, Immaculate Heart of Mama Mary. Tapos may mga Buddha na, katabi, puro Buddha. Abi, yan yung mga, doon yung nanggagaling yung mga masasamang spirito. Because yan ay mga Diyos-Diyosan. That is against the first commandment. At kapag kami ay pumunta sa mga bahay na infested o haunted, doon kumakapit ang mga masasamang spirito. Yung mga bahay na maraming pang paswerte, yan yung mga infested. Because they are relying not on God, but they are relying on occult powers. Hindi sila gumagamit ng mga sacramentals, kundi mga occult objects. O Father, bakit ang dami kong sakit? May scapular naman ho ako. Bakit ako natamaan ng kulam? I'm wearing the St. Benedict's medal. Pero katabi niya, makita mo may anting-anting o agimat. Okay? So you see, kaya't natatamaan ka. Because if you are not only relying on God, but also sa ibang mga puwersa at kapangyarihan, then talagang there will be an opening. Okay? There will be an opening. O for example, sa isang lugar, sa isang school, marami ng paranormal or psychic phenomena, that is a sign that there is a diabolical infestation. Father, palagi may nakita multo dyan. That is not a soul. Okay? Hindi kaluluwa yan. Demonyo yan. Ang mga kaluluwa ay nasa impyerno, nasa langit, o nasa purgatorio, hindi sila nananahan dito. Unless they are given permission by God, okay, from purgatory to ask for prayers, then they can appear to us, especially sa mga kamag-anak, okay, o sa mga pare, o mga madre who can pray for them, o sa mga santo, but they are not wandering souls. There's no such thing as wandering souls. Lahat ng mga multo na yan, okay, they are diabolical forces, sabi ni San Agustin. Kaya huwag tayong maloko. All you have to do, huwag kayo tumawag ng mga espiritista para kausapin ang mga kaluluwang yan. All you need is a priest who will do a deliverance prayer para matanggal yung mga spiritong yan. Madalas sila nagpapanggap sila na kaluluwa para hindi sila i-exercise sa isang lugar. Okay? But don't be deceived. Because if they are really souls, unang-una, kapag yan ay kaluluwa, humihingi ng sakripisyo o dasal o misa, then makikilala mo sila. And secondly, they will not make you afraid. Okay? Pero kung parang nagugulat sila, sinasakal ka, etc., that is a diabolical spirit. So here you have to be very discerning. Bakit maraming Pilipino ang mga infested yung bahay nila? Because they allow itong mga multo to remain. They don't use the sacramentals. O limbawa, Father, magpapabless kami ng bahay. Pag alis ng pare, doon na yung feng shui master darating. Okay? Feng shui is a religion. Pinaghahalo mo ang dalawang reliyon. And that is what we call syncretism. Kaya yung blessing ng pare, nabablock, nagkakaroon ng hadlang, precisely because of feng shui. Feng shui is a religious system. It is based on a religion. And therefore,
it is idolatry, if you are a Catholic, to use feng shui. It is not scientific. Hindi ho scientific yan. Maraming di alam yan kaya nagiging infested ang kanilang mga bahay. Pampaswerte. Sabi niya. So that I will get good luck. And then pag naging masagana ang kanilang buhay, they will not thank the Lord, they will thank the feng shui master. That is how the devil is drawing you away from our faith that God alone is enough. Ang Diyos ay sapat sa lahat ng ating pangangailangan. So we have to be very careful sa mga deceptions na ganyan. Also, kapag halimbawa, Father, pag pumunta ako sa bahay na napakarami mga tukso na napakalakas, or I feel like committing suicide, okay? That means that place may mga masasamang spirito doon. There are places wherein there are spirits of suicide and death. Kaya ang dami doon nagsisuicide. Kaya pag pupunta kami doon, we expel the spirit of death. We exorcise yung spirito ng kamatayan na kumapit doon sa lugar na yan. So if there are strong temptations in a certain place, in a certain house, okay, a certain room, baka may mga nangyari dyan na hindi maganda, at ito ay naging attraction, na aliw ang mga masasamang spirito at kumapit at nananahan ngayon doon sa mga lugar na yan. Okay. If there is always what we call freak accidents, okay, palaging may tao na palaging na aksidente, parang malas, very unusual. Okay? Or there are difficulties sa isang pamilya, yung mga paghihirap o pagdurusa na hindi na normal, you are actually under attack. Okay? Kaya nga nagugulat ang mga tao na lumalapit sa amin when we teach them how to do spiritual warfare. After that, okay, nawawala ang lahat ng mga atake na ito. Biglang nagkakaroon ng kapayapaan ng kanilang buhay. They experience peace, joy, and they experience the bountiful graces of the Lord. Di nila alam kasi na napasukan na pala sila. That's why sabi ni San Pablo, our struggle is not against human foes, but against cosmic powers. Ang kalaban natin ay hindi isa't isa. Our enemy is the evil spirit, the evil one. Now, there are different types of diabolical attacks. Okay? Normally, yung tukso, alam na natin yan. Halimbawa, siguro nagdadasal ka, the devil can put images in your imagination. Halimbawa, nagdadasal ka and suddenly, out of the blue, wala kang iniisip na masama. Biglang merong malaswa na imahe na biglang pumasok sa imagination mo. That is a diabolical temptation. Okay? Kaya huwag kayong magalit sa inyong sarili kapag biglang may pumasok na ganyang imahe. That, sabi ni San Ignacio de Loyola, yan ay isang tukso mula sa masamang spirito. What you have to do is just don't focus on it, go back to your prayer. Okay? The devil knows what is in our imagination. Kaya mag-ingat tayo sa anong ini-imagine natin. Because nakikita ng demonyo yung ini-imagine natin. But the devil does not know what is in our mind or nasa puso natin. Only God knows what is in my mind. That's why ang demonyo hindi niya alam yung iniisip ko. Unless I direct my thoughts to the devil. Parang telepathy. Halimbawa, may kaso ako na mukhang I want to test kung talagang possessed tong tao na to. Nagwawala siya. I would command, okay, using my mind only, tumahimik ka sa ngalan ni Jesus, biglang tatahimik. Biglang hindi na makapagsalita. So the devil, then I see that talagang may demonyo sa taong ito. So I'm able to test because I can direct my command even with my mind to the devil. Pero hindi niya kayang malaman yung anong iniisip ko unless I direct it towards him. Ganun rin ang ating guardian angel. We cannot, our guardian angel does not know what I am thinking. Kaya kapag ako gusto kong kausapin ang aking guardian angel, I will have to direct my thoughts to him. Okay? Only God knows what is in my mind or what is in my heart. Okay? That's why the devil can attack us through temptations and also through possession, oppression. Okay? Yan yung mga atake ng demonyo sa ating katawan. Okay? Yung mga nabarang, mga nakulam. Okay?
May mga kaso kami na babarang o nakukulam dahil sila ay hindi protektado nung sila ay kinulam o binarang ng mga mangkukulam o ng mga aswang. Okay? So, you have to always, minsan kapag natamaan yung isang Katoliko, tapos lumapit sa amin, we always ask the person, bakit ka natamaan? Ibig sabihin, you were not in the state of grace. Because kapag ikaw ay nasa state of grace, ang banal na Espiritu Santo ay nasa kaluluwa mo, kahit ano pang kulang pinapadala sa iyo ng mga pinakamalakas na mangkukulam, it will not have any effect. Okay? You can trust that the demons are afraid of God. Takot sila kapag nakita nila buhay na buhay ang banal na Espiritu Santo, ang pagmamahal ng Diyos, ang pag-ibig ng Diyos dun sa kaluluwa. That's why, remember, always be in the state of grace. Kasi if you are not in the state of grace, halimbawa nagkasala ka ng malubha, you commit a mortal sin at hindi ka nagkumpisal, habang tumatagal, dumadami ang makasalanan mo, at dumadami rin ang kumakapit ng mga spirito sa buhay mo. Kumakapit yan sa katawan mo. So sometimes umaabot yung dami ng, halimbawa isang tao na napakamasama. And now, he wants to gusto niya magbagong buhay. Okay? Pag in-exercise siya, magbawala yan. Possessed na. Okay? Okay? The devil will try to possess the person kapag gusto niya magbagong buhay. Okay? That's why doon namin nakikita na because sa tagal ng panahon na hindi siya lumapit sa sakramento ng kumpisal, throughout the years, demons attached more and more until they had the power to take over the body, which we call possession. Obsession naman yung atake ng demonyo sa ating pag-iisip. Usually, what we call, yung makakaroon kayo ng suicidal thoughts or tendencies, yung mga diabolical obsessions, okay? Parang nakikita mo kahit saan yung mukha ng demonyo, etc. Okay? Yan yung mga tao na medyo very psychic o bukas yung kanilang third eye at pumapasok sila sa mga witchcraft o sorcery, no? Nag-ghost hunting sila. Okay? So, the priest as a shepherd and as defender of the flock is called to remove lahat ng mga blocks o mga hadlang na nilagay ng tao sa kanyang buhay kaya't hindi nakapasok ang grasya sa kanyang buhay. So that priest is supposed to guide the flock to show the people kung bakit hindi makapasok ang grasya sa kanilang buhay at bakit miserable ang kanilang buhay, bakit nagkaganyan ang kanilang buhay. He is there to help the person, guide the person. And pag nakita niya na doon ang demonyo talagang nakakapit, nagiging hadlang sa grasya ng Panginoon, then the priest is there to exorcise the evil spirits. Kapag ang isang tao ay possessed, then you need an exorcist. Pero kapag isang tao ay oppressed lamang o obsessed, o kapag yung bahay nyo ay parang maraming nakikita mga duwende o mga white lady, no? Then kahit parish priest din yun, they can do the deliverance prayers. At kapag ginawa ng parish priest ninyo, afterwards, kayo na pwede nyo gawin yan. Basta bahay ninyo. Okay? So after the initial blessing ng pare, initial expelling, okay? Gumamit halimbawa siya ng minor exorcisms. Then every month, pwede na kayo gumamit ng mga sacramentals, holy water, going around your house para i-bless yung inyong tahanan, yung inyong bahay. Because you have spiritual authority sa inyong mga tahanan, sa inyong mga bahay. You have that authority to use the sacramentals. Okay? Kaya kapag kayo ay mga magulang, you have the authority to bless your children. Yan ay isang sacramental din. When you bless your children, it is a powerful sacramental. May mga bata kaming possessed na kanilang magulang binabless lang tuwing gabi na ang spirito the spirit on their own umalis. Hindi na kailangan exercise. Napakabisa at tindi ng blessing ng isang magulang. Because that is an authority na ipinagkaloob ng Diyos sa inyo nung kayo'y kinasal. That is part of the sacrament of matrimony. Kaya nga, don't forget to bless your children. To bless your family members. Okay? You can do deliverance prayers or prayers of spiritual liberation sa inyong mga kamag-anak. Okay?
But yung bawal lang ay huwag kayo pumunta sa inyong kapitbahay at doon kayo mag-exercise. Okay? Kasi wala kayong spiritual authority doon, gagantihan kayo ng masasamang spirito. Okay? Or don't go around praying over everyone that you see. Okay? Unless because you have no spiritual authority over those people. Dapat those people who are under your spiritual authority, yung inyong mga kamag-anak, yung inyong mga anak, etc. Unless you are part of a ministry of spiritual liberation or deliverance under the bishop. So, a priest is a shepherd who watches the flock with faith. Because napakagaling ng demonyo magtago. Napakagaling niya magtago at tumira ng mga Katoliko. And he is very good in hiding. Kaya you have to have the eyes of faith para makita siya. Kaya kapag may mga dumadating na mga tao sa akin, for example, for interview, madali na sa akin to see there is a diabolical spirit dito. Ito, hindi masyadong malakas. Ito, malakas pa. Because magaling ang demonyo magtago. Bakit siya palagi nagtatago? Okay? Because, number one, the first reason, bakit siya palagi nagtatago at tumitira ng palihim, the first reason, so that kapag ang tao ay bugbog na, at hindi niya akalain na siya ay inaatake ng demonyo, magagalit siya sa Diyos. Or hindi na siya maniniwala na ang ating Diyos ay mapagmahal. Okay? Who do you think people blame kapag sira-sira ng kanilang buhay? Di ang Diyos. Because they don't believe that the devil can attack them. Or they don't believe in the devil. Okay? Kaya nga sabi ni St. Peter, sa 1 Peter chapter 5 verses 8 to 9, stay sober and alert. Your opponent, the devil, is prowling like a roaring lion looking for someone to devour. Resist him. Ibig sabihin, lumabang ka. Solid in your faith. Okay? So we have to be very, very careful. Okay? Na always be protected because the devil is like a roaring lion looking for someone to devour. And secondly, kapag hindi ka naniniwala sa demonyo o na kaya niyang umatake sa'yo, then you will not be protected. Hindi ka gagamit ng proper, tinatawag natin yung mga sandata ng ating pananampalataya. The weapons of light, the armor of light na sinasabi ni San Pablo. Okay? Which we will discuss a little later. Okay? And kaya nakakalungkot, we are Catholics, but we have so many. Marami pa rin tao na possess, marami pa rin taong in-oppress ng demonyo, marami pang mga bahay na infested. Kasi pinaghahalo natin ang ating pananampalataya with other religions. Most of the houses, or many of the houses na naging haunted, natuklasan namin when we were doing an exorcism is because bago tinayo ang bahay, nagpadugo sila. Nag-alay sila ng they worship, nag-alay sila ng dugo sa mga engkanto. And because of that, yung mga engkanto ay fallen angels ho yan. Okay? Yung mga engkanto, mga duwende, lahat yan ay demonyo. Pag binisikan mo yan ng holy water, pag ikaw ay psychic, nakikita mo sila. Okay? I'm sure some of you here are psychic. You can see spirits. Okay? Bukas yung third eye ninyo. Okay? Pag binisikan mo ng holy water ang mga duwendeng yan, mag-iibang anyo yan. They will become full-blown demons. Okay? Kaya nga, they are not angels. Okay? Huwag tayong maloko. Kahit sila ay nagpakita bilang white lady, engkanto, kaluluwa, huwag tayo maloko. Kaya maraming mga bahay na, at maraming Pilipino ay napapasukan ng mga masasamang spirito because hindi nila alam. They don't discern. Ano ba yung mga yan? Okay? They just accept and accept. Okay naman, white dwarf, father, white dwarf naman yan, puti naman yan. So, okay naman. Di ba mabait yung mga white dwarfs, pang paswerte? Okay. And minsan yun, nakakalungkot nga, pag pumasok ka sa isang Catholic restaurant, na doon yung Santo Niño, but it is not there for devotion, di ba? It is there for good luck, pang paswerte. Wala namang dadasal sa harap ng Santo Niño na yan. At katabi niyan, yung may pusang gumaganyan, di ba? Gumaganyan na pusa. Okay? And that is a Catholic restaurant. Na-blessed na. Pero hindi pa sapat. Kailangan pa niyang umanap ng iba't ibang mga paraan para he will attract good luck. Okay? That is already superstition. Okay?
You are calling upon other powers. Yan tinatawag natin occult powers. At doon tayo pinapasukan ng mga masasamang spirito. Okay? Because those are infested objects. They can give you some form of benefit na material, pero aatakihin ang kaluluwa mo. Okay? Masisira unti-unti ang buhay pananampalataya mo. So a priest is a shepherd who warns the flock. Okay? Sabi nga sa 1 Corinthians 9:16, an obligation has been imposed on me, and woe to me if I do not preach it. Okay? That's why palagi ko nagbibigay ng mga talks to warn people, kasi napakarami mga Pilipino hindi alam ang mga bagay na ito. They don't understand that there is such a thing as spiritual warfare. Okay? Kaya maganda nga na you have this talk para malaman nyo that there is talagang, may labanan talaga. At ang labanan ay para sa inyong kaluluwa. At ngayon, the battle is already at its peak. Okay? Umaabot na, dumadami na ang, sabi nga sa Roma, napakarami na mga napoposes na it is critical. It has reached a critical level. Sabi nga ng isang pari nga sa akin, no? I don't know if I was in Rome then, I was still taking the course. Sabi niya, you know what is this? Ito ay isang tanda ng ating mga panahon ngayon. Because the signs of the times is that the demon is becoming more and more. Hindi na siya nagtatago. At yan yung nakakatakot because kapag hindi siya nagtatago, ibig sabihin lumalakas na talaga ang kanyang kapangyarihan. If the devil is not afraid, then that means anymore to hide, then that means he has a certain power over the world. Imagine nyo sa United States, meron ng Church of Satan, di ba? Ayun, and tax-free. At may mga chaplains na satanista. Imagine mo kung ikaw ay military chaplain, di ba? Biglang katabi mo sa satanic chaplain, di ba, sa military. Parang, ano ba to, di ba? That is not, Satanism is not a religion. They are not worshiping God. They are worshiping a creature. Okay? A diabolical spirit. Okay? That's why it is important to warn people kung paano nakapasok sa buhay natin ang mga masasamang spirito. Many people who are good, mababait sila, ngunit dahil hindi nila alam na ang mga ginagawa nila ay mga daanan ng mga masasamang espiritu sa kanilang buhay, okay? Because no one is teaching them, walang gumagabay sa kanila, no one warns them, kaya nakapasok ang mga masasamang espiritu sa buhay ng maraming Katoliko. For example, no, I will just quote from the book of Deuteronomy, chapter 18, verses 9 to 12. Okay? Para makita natin how we Filipinos are very much into the occult, okay? Sa occultismo. When you come into the land the Lord your God is giving you, you must not learn to imitate the practices of the pagan nations. Okay? Mga pagano, mga bayan. No one shall be found among you who makes a son or daughter pass through fire, nag-aalay ng dugo sa mga Diyos-Diyosan, sa mga anito, or who practices divination, yan yung magtatawas. Okay? Or is a soothsayer, ano ba yan? That is a manghuhula. Or is an ogre, yan yung mangkukulam. Or a sorcerer, yan yung mga mananambal. Or one who casts spells, mambabarang. Or who consults ghosts or spirits, yan yung mga espiritista. Whoever does these things is abhorrent to the Lord. And it is because of such abhorrent practices that the Lord your God is driving them out before you. But how many Catholics ay pupunta sa mga taong ganito? No? Even though Katoliko na tayo, kapag tayo sa probinsya madalas, pag nagkasakit yung isang bata, agad-agad tinatakbo sa albularyo. I remember, I had a case of dalawang cases, no? Ng 3 taon lamang na gulang, possessed na. Possessed na, 3 taong gulang. Nagtanong yung isang pare, Father, bakit na-possess ka agad yung batang-bata? Imagine mo, the child was just baptized a few years back. Kasi nung nagkasakit yung bata, agad-agad, takbo sa albularyo. Tapos gumaling, so may kumapit ang espiritu, pabalik-balik. Imbes na they use prayers, the sacramentals, yung ating mga sakramento. Okay po, pabalik-balik. So na-possess. Siguro sa isang buwan, 30 times. Almost every day pupunta sa albularyo siguro, mga ganyan.
That's why we have to be very careful that we keep away from occult practitioners. Kasi kapag babalik-balik ka dyan, unti-unti bubukas yung third eye mo. Later on, makakita ka ng mga spirito. And later on, yung mga mangkukulam, sasabihin niya, "Oy, may power ka, pwede kang sumama sa amin." Because yung mga mangkukulam at those who are into witchcraft or sorcery can detect sinong mga tao na may nakakapit na spirito. Okay? That's why be very careful, okay? Another thing is sin. Okay? Bakit napakaraming tao ngayon ay maraming kumakapit na spirito sa kanila? It's because para sa kanila, yung kasalanan ay hindi na kasalanan. We are desensitized to sin. Kung sinabi ng simbahan, kasalanan yan, pero hindi naman kasalanan, lahat naman gumagawa niyan. Or, I don't believe it's a sin because, it's natural. And the sad thing is that, kahit ano pang sabihin mo, sa mata ng Diyos, ito'y isang kasalanan pa. Ito'y isang kasalanan. So kapag ikaw namatay, you cannot tell the Lord, "Lord, hindi naman kasalanan yung ginawa ko." Because God is the lawgiver. Alam niya ano ang tunay na kasalanan at ano ang hindi kasalanan. Kaya hindi tayo pwedeng maging sariling batayan kung ano bang tama, mali, anong totoo at hindi. We have to be guided by the church. We have to be guided by the Lord. Kaya nakakulungkot is that many people are desensitized to sin. Kaya sinasabi ko sa tao, don't take sin for granted. Why? Gusto mo makita anong epekto ng sin sa isang nilalang ng Diyos? Look at the devil. Look at a demon. And you will see, yan yung bunga ng kasalanan sa isang nilalang ng Diyos. And imagine mo, an angel is the most beautiful spirit. It is a pure spirit. Okay? Higher than, mas mataas pa sa tao yan. But because of sin, sabi nga, pag nakita mo ang isang demonyo, yung tunay na anyo yan, you will die out of fear. Okay? You will die out of fright. Okay? Sabi ni Saint Bridget of Sweden. And another point is a priest is a shepherd who teaches and guides the flock to fight. Okay? How to use the sacramentals. My dear defenders, it is important that you know how to defend yourselves using the sacramentals. Marami na kami mga cases. Okay? Halimbawa, Father, usually yung mga demonyo, usually kumakapit yan halimbawa sa loob ng isang bahay, usually sa mga banyo yan, sa toilet area. Father, palagi ang baho dyan. Kahit pag nilinisan namin yan, palaging mabaho. So I said, put salt, exercise salt doon, with some prayers of liberation, and tignan nyo, ano mangyayari. So ang dami nang gumawa niyan, nagugulat sila, bilang nawawala yung amoy. O nawawala na ang kasi yung iba, pag naliligo sila, parang may nakatingin sa kanila. Okay? Because demons usually attached in the house, usually the corners of the house, usually sa mga bodega, usually sa mga toilet areas, doon sila madalas kumakapit. So, use sacramentals there, like holy water, exercise salt, exercise oil. Yung oil, yung langis, dapat it is pure olive oil at may blessing ng pare. You use it on the four corners of the room. Okay? Lord, bless this room. Protect us. Drive away all evil spirits. Dapat may kasamang dasal para mas mabisa because faith strengthens the sacramentals. Okay, so like exercise oil. Okay? At kapag halimbawa, yung anak niyo pumunta sa bundok tapos mukhang na-engkanto, nagkaroon ng rashes, use exercise oil. Huwag niyo dalhin sa albularyo yan. Use exercise oil and Lord, deliver my child. Heal my child. Okay? Because na-atake siya ng isang demonyo. Okay? Or before this, halimbawa yung anak niyo, medyo, especially mga bata, medyo psychic yan, nakita yan, madaling makita ng mga spirito yan. Before the child sleeps, use exercise oil. Lord, bless and protect my child. Okay? Allow him to sleep well. Okay? Especially yung mga demonyo, magaling maggising yan ng 3 a.m. in the morning. Okay? Kasi umiikot sila ng gabi. Okay? Umiikot yan. Okay? Especially kapag maraming kayong malalaking puno sa labas ng inyong bahay. Okay?
Doon usually sila nananahan. Okay? At sa gabi, pumapasok yan. Kaya nga make sure, when you have your house blessed, have also yung mga puno ninyo na malalaki dyan, blessed. And put a St. Benedict's medal. Itong medalya na ito, yung St. Benedict's medal, is the only medal with an exorcism prayer. It is a medal against evil spirits. Lagay nyo sa mga puno na yan after the blessing ng pare. And put, maganda nga, once in a while, you put exorcise salt around the perimeters of your house. Okay? Para kapag yung mga demonyo sa labas, okay, sa mga puno dyan, may balak silang pumasok, masusunog sila, hindi sila makakapasok. So, ang gagawin nila, sila na lang ay tatalon sa kapitbahay ninyo. Okay? Di mas masaya, di ba? At least, magbabagong buhay rin sila. Yeah? Okay. Also, have a devotion to Mama Mary. Very important ito. Because the number one enemy of the devil is Our Lady. Because God, sabi nga ng mga santo, in the final days, how will God defeat the devil? God will use the most humble instrument to defeat the most proud creature. Sino bang who is more humble than Our Lady? At sino mas mayabang pa sa demonyo, di ba? Kay Satanas, he's the most proud creature. So God will use Mama Mary to step on the head of Satan. That's why be very close to Mama Mary. Always call. Minsan kapag halimbawa, parang ayaw umalis yung demonyo during an exorcism session, parang ayaw umalis. We just go in one corner, we pray to Mama Mary with humility. Biglang later, pagtingin namin sa possessed, liberated na. Okay? We just make a humble prayer to Our Lady. So, Mama Mary, have a devotion to her because ang ating mahal na ina, nirespeto rin niya ang ating kalayaan. Kapag wala tayong devotion sa kanya, limitado ang kanyang pwedeng gawin sa ating buhay. We have to give her permission. Also, the angels, especially Saint Michael, di ba? He is the angel who defeated Lucifer. Okay? Sabi ni Lucifer, I will be like God. Sabi ni San Miguel, ang pangalan niya, ibig sabihin, who is like God? Sabi niya, who is like God? And he was the one who defeated Satan, who was Lucifer. Lucifer dati ang pangalan ni Satanas, no? Light bearer. At tinapon siya sa lupa, sa impyerno. Saint Raphael, the angel of healing. Kapag may sakit kayo, have a devotion to Saint Raphael. He is the angel para sa mga may sakit. If you are missionaries, Saint Gabriel, the angel of evangelization, who delivers the good news, yung ebanghelyo. Have a devotion to Saint Gabriel. Okay? So remember, also your guardian angels, lahat tayo dito may guardian angel. Binibigay sa atin at the moment of, kailan binibigay sa atin yung guardian angel natin? Oh, kailan? The moment of? No, not baptism. No, not birth. Conception. That's why nga kapag inabort yung isang bata, the angel, the guardian angel cries out to God for justice. Kaya na doon pa lang sa conception, there is already a guardian angel na kumakalinga sa kaluluwa ng batang yan. And the guardian angel, hindi siya umaalis hanggang ikaw ay nakapasok sa langit. Kung ikaw ay bumagsak sa purgatorio, your guardian angel will be there with you. He will be interceding, praying for you, consoling you, supporting you. He will be your best friend sa purgatorio. Yung kanyang misyon ay nagtatapos lamang kapag ikaw ay pumasok sa langit. So have a devotion to the guardian angel. Have a devotion to the guardian angel. I remember like Saint Michael, no? We were, nagkikipaglaban na kami sa isang demoniac. No? Before I could still, ngayon body aches na ako kasi I'm already 50 years old. Okay? When I started the ministry, I was just in my 30s. So kayang-kaya ko pa makipag-jiu-jitsu, no? Sa mga demoniacs.
Ngayon, hindi na. Minsan, ilang araw, no? Hindi na ako makagalaw. Eh. But, I remember, there was one time talagang lakas ng demonyo talaga. Sa atin, it takes 5 or 6 people. Nang isang araw nga, I was just holding the arm. Napulikat na ako dito. Tapos hindi ako makahinga. Sabi ko, nako, I have to exercise more. Pero isang kamay lang na babaeng hawak ko. Yung isang kamay din. Pero napakalakas. Pero there was this case nga na ayaw talagang umalis. So sinabi ko, I prayed to Saint Michael with my mind. Inisip ko lang. Sabi ko, San Miguel, no? Napakahirap na nito. Hindi na namin kaya. We have reached the end of our strength. Please intercede for us. I was praying with my mind lang nung mamakaawan ako sa San Miguel. At bilang sabi ng demonyo, umalis na tayo dito. Dumating si San Miguel. Nandito na si San Miguel. Sumigaw yung demonyak. Bilang umalis yung demonyo, sabi ko, talagang Saint Michael really answers. Okay? When we prayed to him, at nagulat ako kasi napakabilis. Napakabilis. I was just praying, the next second, sabi ng demonyo, through the bibig ng demonyak, sabi niya, nandito na si San Miguel, umalis na tayo dito. At umalis sila, na-liberate yung tao. Sabi ko, galing so that is something that we have to realize that the devil's number one enemy in heaven is also here. Di ba? Mga anghel na lumaban sa mga demonyo na sa langit at nagwagi, sila ay nagtagumpay, they are now fighting on this earth. They are still with us. But we should call upon them. We should call upon them. And bakit dapat di tayo natatakot sa mga demonyo? Bakit? Because how many of the angels nagrebelde? Ilan sa mga anghel ang nagrebelde? 1/3. Ilang ang mga anghel na naging tapat? 2/3. Di ba mas marami ang mga mababait at mga tapat na anghel? And not only that, the weakest angel, we can say, yung pinakamahinang anghel sa langit, ay mas malakas kaysa Satanas. Why? Because the good angel has grace. May grasya siya sa kanyang kaluluwa. Ibig sabihin, he has the power of God. Ang demonyo, meron siyang preternatural power. May lakas, may kapangyarihan siya. Yes, pure spirit siya. Purong spirito. But, pagkalaban niya ang Diyos, talo palagi siya. Kaya nga, madalas, bakit the devil, is actually afraid of our angels. But many times, we forget to call upon them. Pag may mga anak kayo, introduce them already to the guardian angel. Especially prayer to the guardian angel, di ba? Angel of God. May guardian there, di ba? Oh, God's love commits me. That is an 8th century prayer. 8th century, nandun na yung prayer na yan. Kaya nga, yung mga santo tuwang-tuwa, like si Padre Puyo, palagi niya nakikita yung kanyang guardian angel na lumalaban, helping him. Okay? Assisting him. Okay? So it's very important also, that when we, for example, nagpapamisa tayo, hindi lamang tayo nagpapamisa for the blessings of the Lord, for healing. Importante rin, nagpapamisa rin tayo for the protection of our family. Madalas nakakalimutan natin to. We forget to pray for protection or offer masses for protection and liberation of our families from diabolical attacks. Madalas kung tayo nagdadasal, it's always, Lord, give me this, give me that. We really pray to ask the Lord, protect me, Lord. We need to ask the Lord, Mama Mary, sa mga anghel, to fight with us and to protect us. Okay? Kaya nga, don't forget that. Also ask the Lord to liberate your family from diabolical attacks and also offer masses and prayers for that intention. Okay? So don't forget to use the sacramentals regularly. So the priest is a shepherd who teaches the necessity of knowing one's true identity if one wants to win and never fear. Bakit hindi natatakot si Jesus sa mga demonyo? Because kilala niya kung sino siya. Kilala niya kung sino ang mga demonyo. Sila ay mga nilikha lamang ng Diyos. They are simply creatures. Kaya nga, yan yung gustong
ang gusto ng demonyo ay makalimutan natin kung sino tayo sa mata ng Diyos. That's why it's very important in spiritual warfare to start with who are you in the eyes of God. Sino ka ba talaga sa mata ng Diyos? Because kapag you know who you are in the eyes of God, then hindi ka matatakot sa mga demonyo. Why? Because God is in you. And the one that is in you, sabi nga ni Jesus, has defeated the one that is in the world, the prince of the world. Imagine mo, ang banal na Espiritu Santo, ang kapangyarihan ng Diyos mismo, ang pagmamahal ng Diyos mismo ay nasa kaluluwa mo. That's why when the devil sees a Christian, isang Katoliko, he will try to make you forget. Tatakutin ka para makalimutan mo kung sino ka. But once you recognize kung sino ka sa mata ng Diyos, who you really are, not according to the world, not according to what Satan is telling you, not according to sa mga sugat natin sa buhay, but kung sino ka talaga sa mata ng Diyos, then you will never be afraid of the devil. And you will be able to conquer him. When you command him, at alam na demonyo, may kapangyarihan tayo. Yung kapangyarihan ni Jesus para magpalayas ng demonyo, ay ipinagkaloob sa atin din. The same power and authority that is in Christ has been given to us in baptism. Kaya nga, in my name, you will cast out evil spirits. So if you feel you are being, halimbawa, parang pumasok ka sa isang hotel, isang kwarto sa isang hotel, parang may naiwan na mga spirito dyan, nakakaramdam ka ng hindi maganda, o nakakaroon ka ng nightmares, o bangungot, wake up and just say, in the name of Jesus Christ, whoever you are, I command you to depart from this place and go to Jesus. And never return. Ganun lang. Command in the name of the Lord with faith, knowing who you are in the eyes of Jesus and God the Father. Because yung kapangyarihan ni Jesus mismo ay nasa atin. But you have to have the faith. You have to accept that in faith. Naalala ko yung unang, I'm sure if some of you read my books, yung unang talagang na-encounter ko yung isang demonyo, sabi sa akin, sino ka ba? Who are you to combat? Parang natakot na ako, di ba? Sabi ko, sino, who am I? Tapos pinagtawanan ako, umuwi ka na, gumagano sa akin. Tapos I was commanding, tumatawa lang. Pag tumatawang demoniac, that means you're not a threat. So I had to, huminto muna ako, I went into prayer, habang nagsasalita yung demonyo, hindi ko siya pinansin. And I remembered my theology, yung theology na for 10 years pinag-aralan ko, and I brought it down to my heart. Nilagay ko sa puso ko kung sino ako sa mata ng Diyos. I was able to bring it down in my heart all the times that I was praying in front of the Blessed Sacrament, all the times that I experienced yung pagmamahal ng Diyos sa buhay ko. I brought it all together and placed it in my heart, and I remembered them. And I remembered all my theology kung sino tayo. Who are we in the eyes of God? That we are His beloved children. And we will be able to step on scorpions and snakes. At when I was able to experience that sa puso ko, kung sino talaga ako sa mata ng Diyos, and who is the devil in the eyes of God, then binuksan ko na ng mata ko, and I said, in the name of Jesus, get out. Biglang the demon, iba bigla ng reaction. Biglang nagsisigaw-sigaw na, tapos nagmamakaawa na. Magsalita na, let's talk about this, okay? Bibigyan kita ng kayamanan, gano'n. Sabi ko lang sa kanya, I command you to get out of her and never to return. Umalis yung demonyo. Okay? That's why napaka-importante is we always realize who we are. We are not whom the world, kasi madalas sa atin, nakakalungkot is that, bakit marami nagsisuicide ngayon? Because yung kanilang, who they are, yung pananaw nila sa kanilang sarili ay hindi galing sa Diyos, galing sa mundo, galing sa kanilang mga peers, galing sa kanilang mga sugat sa buhay, galing sa demonyo, yung mga sinasabi ng demonyo sa kanila, galing sa media. And because of that, they don't know how that their life is so much, is infinitely lovable and worthy sa mata ng Diyos.
Kaya pag dumadating ang problema, bagsak ka agad, suicide. Okay? Nakakalungkot, no? And it's only kapag when you're in the next, pag yumao ka na, and you're in the next life, then you discover your potential. Okay? Sayang na sayang. So, in my experience as a priest in spiritual warfare, I have experienced totally how God is truly merciful and forgiving. Kahit ano pang ginawa ng tao, kahit napaka makasalanan, kahit ano pang ginawa niya mga idolatry, whatever, no? When the person asks forgiveness from the Lord, agad-agad, the Lord forgives. And the Lord helps to liberate the person. Kaya nga, yung lahat ng mga kaso namin, na talagang we really were sincere, talagang taus-puso, talagang bumalik sa Diyos, 100% liberated sila. Healed from all their sicknesses. Yung iba, psychiatric, mental illness. Yung iba talagang may mga sakit, di na makalakad, di na makaluhod, iba-ibang klaseng sickness. Yung iba, may cases kami, ganyang kakapal yung kanilang mga sakit. When diabolical pala yung pinanggalingan ng sakit nila, pagtanggal ng demonyo, totally healed. That's why I would like to end by quoting Saint Francis of Assisi. Sabi niya, we have been called to heal wounds, to unite what has fallen apart, and to bring home those who have lost their way. Many who may seem to us to be children of the devil will still become Christ's disciples. Yan po ang sabi ni Saint Francis of Assisi. At si Saint John Eudes, sabi niya, to free a man from the slavery of Satan is greater than to deliver all who are in bodily slavery. Right? So we have to understand, in priesthood, the common and the ministerial priesthood, we are in the same battle. Right? Iba na lang yung bahagi ng kung saan ka lumalaban. But we are all fighting a war. Sabi ni San Pedro, everybody who is really living as a Catholic is fighting a war. Whether you're a priest, or you're a lay person, religious, we're all in it together. Right? Kaya hindi lamang yung ministerial priesthood ang nagkikipaglaban. Pati the common priesthood tayong lahat. And therefore, we are just fighting in different sectors. But we have to understand, right, that in the end, God, panalo na ang Diyos. The Lord has already won. The important thing lamang is we have to use this time to save as many souls as we can. Okay? To save as many souls as we can. Because alam ng demonyo, sabi nga sa Book of Revelation, his time is very short. And sabi nga ni Sister Lucia, kilala niyo si Sister Lucia? Okay, Fatima, no? Siya niya, the final battle, okay? Mukhang this is already the final battle, will be about the family and marriage. Satan will try to destroy the family and the institution of marriage. Because pag nasira niya yung dalawang yan, he destroys all other vocations. Because if he can destroy marriage and family, wala nang mga bukasyon na pwedeng manggaling sa mga pamilya na yan. Okay? Sa ugnayan na yan. Amen? Thank you very much, and God bless you all. To make His message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the Lord.